ang tupad at AX po ay executive program for assistance to indigents, mga mahihirap. At hindi po yan kay congressman na programa. Programa yan ng gobyerno na sinimulan pa sa panahon pa ni Rodrigo Duterte. Ang AX before pa nga kay Digong, nandyan na yan eh. Alam niya ni Ma'am Lorraine kasi nag-DSWD undersecretary siya doon. So hindi po totoo. Assistant Secretary. Assistant Secretary. Hindi totoo po na ito ay mga programa ng kongresista. Isinasakay at sinasakyan ito ng mga congressman. Yeah. Mali po ang sinasabi na ang AX at tupad ay magiging permanenteng batas sa pagbabago ng konstitusyon. Isang malaking panloloko at kasinungalingan yan. Kaya we're calling on the Department of Labor Secretary, Secretary Ben Laguesma, at kay Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, please, mga cabinet secretary sa DSWD at DOLE, magpaliwanag po kayo dito. Are you involved? Are you in consent? Are you cavorting? Are you also in operations with this kind of anomalous, spurious, and questionable and dubious, nakakaduda, na mga maniobra gamit po ang entry point ng AX at tupad? Ito po yung mga programa para sa mga mahirap, subalit ginagamit na tungtungan para sa panluloko, kasinungalingan at mga manipulasyon sa charter change na alam natin na ay pakana ng mga politiko sa Kongreso. Sinabi na ng nagsasalita kanina. Pangalawa na nakita namin dito, malinaw po na ito ay isang nationwide grand scale. Kasi similarly, ganito din ang sinasabi sa Albay, sa Sorsogon, sa Iloilo, at pati na rin po sa Davao. At ang sinasabi nila, kailangan na nating pigilan ang mga nagsasawata sa ating development, which is one dyan ay ang konstitusyon. At kailangan tumulong tayo sa pamahalaan para mabago na ang ating saligang batas. Pero hindi nila yung sinasabi kung ano ang totoong layunin nito. Ano ang sakop na mga pagbabago. Basta AX at tupad dahil may pera na involved. Sa AX po ma'am, between 2,000 to 3,000 hanggang 5,000. Sa tupad, between 5,000. So, napakalaki po na tulong ito sana sa mamamayan, lalo na sa mga mahihirap at naghihikaw sa buhay na kababayan natin. Ang pangatlo po na sinasabi dito, sino ang pumupundo sa pag-ikot ng mga formas? Sino nagbibigay ng allowance? Sino nagbabayad ng ad sa telebisyon? At sino po itong si Attorney Anthony Abad? Ito ba ay totoong abogado? Who is he? Iyon ang nakalagay siya doon. Siya yung nag-initiate daw. Oo. At parang siya ang focal person na nakalagay sa form. At may isa pang law office na ginamit para lumabas na sa kanila nang galing ang inisyatiba. Ang tanong, gano'n na ba kababaw ang pagtingin nyo sa mamamayan na hindi nila maintindihan na ito'y gamit ng mga politiko? Tatlo, ang aking binanggit at ang panghuli kong pupuntuhan, bakit kayo naghanda, Kongreso, ng 14 billion pesos for referendum and plebisito na hindi hiningi ng COMELEC at ibinunyag ni Congressman Lagman at sinugundahan ni Presidential Spokesman dati na si Harry Roque. At ang panghuli kong punto, bakit may 500 billion na pondo na nakalaan na unprogrammed at halatang halata na pinaghahandaan para imaniobra dito sa mga galawan na i-abolish ang sistema ng gobyerno ngayon at para panatilihin sa poder ang mga nasa Kongreso at ang Vice Presidente na opisina ay kanilang liligwakin at gagawing parlamentaryo para hindi na makaupo pa ang another Duterte like Sara Duterte sa isang presidential system. Ito po ay katanungan ng mamamayan ngayon na kumakalat. Bakit hindi nyo inaamin ito? Including ang very obvious, anomalous TV advertisement na inyong pinunduan. Ito ba'y galing sa pondo ng mamamayan, sa Kongreso? Saan ito galing? Ma'am Lorraine, your take on this. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay isang kasaysayan ng trahedya sa kung paano ang trato ng mga traditional politicians or trapo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa pinakawalang-wala sa buhay. Tama. Nakita ninyo kung paano ginawa. Tumayo doon, at sinabi si congressman na binibigyan kayo ng pera tupad. Ang congressman binibigyan kayo ng AX kaya sign kayo dito. Yan, lahat 'yun kasinungalingan, At ang tingin nila, nakita ninyo kung bakit talaga ang Pilipinas hindi lumilipad. Because the politicians in the Philippines ay mga trapo.
are so invested in keeping the poor poor. Na ibibigay lang naman sa inyo 100, 200. Sabihin na natin 1,000, no? Kasi sa ibang elections 1,000. No, sa Samar 15,000 isang pamilya na. Per family member pa nga, no? Per family member, no? So, gusto ko lang makita ninyo kung bakit tayo hindi lumilipad at bakit yung mahihirap ay laging nandyan, no? Kasama dyan ang CPP, NPA, NDF, no? Napakaraming obstacles na kailangang i-hurdle ng ating mga kababayan na mahihirap. Kasama kami doon, no? Nanggaling kami sa kahirapan. Yung pamilya ko, yung tatay ko, yung mga lola ko, no? Nanggaling kami sa kahirapan. So I know what I'm talking about here. Now, and it's so cynical the way these politicians look at our countrymen, no? Na kasi yung pera na yon, no, limos yun eh. Limos yun. Pagkatapos, nakita nyo pa, pumalakpak pa yung mga kababayan natin, no? Nung sinabihan sila ng isang kasinungalingan, no? So, ano ba yung tamang gobyerno? Ano ba yung tamang gobyerno na namimigay ng limos? Yung patronage politics na tinatawag, yung padrino na pag binigyan kayo ng limos, ang tingin mo kay congressman ay mesaya at savior at maraming salamat, iboboto kita ulit. Hindi ganon. Ang tamang pamamaraan dito ay binibigyan kayo ng kapangyarihan kasi ang pera na yan ay pera ng taong bayan yan. Hindi yan pera ni congressman. Hindi yan pera ng gobyerno, pera yan ng taong bayan. At dapat ang trabaho ng gobyerno, tinatanggal niya ang lahat ng mga indices of poverty. Bibigyan niya kayo ng mga eskwela, farm-to-market roads, healthcare, information, access to clean water, etc. All those index, in other words, nagsisilbi siya. Hindi siya nandito sa taas at nagbibigay ng limos. Okay, so ang ginagawa nitong mga trapo na ito, no, nakakagalit. Yes. Ang ginagawa nila, ang trato nila talaga sa mahihirap ay basahan. And gusto nila mahirap parati yan. Hindi kayo binibigyan ng pera na yan para bumuti ang buhay ninyo. No? So, Frank, yun yung pinaka nakakagalit dito. No? Thank you, among ma'am. other things. Yes. Fire, Frank, ikaw naman. Anong bira mo dito? Dugtuhan ko yung kay ma'am. Yung video na yun. Yeah, dugtuhan ko kay ma'am. Kasi itong nangyayaring ito, hindi na ito People's Initiative. Yes. Kumbaga, Obviously. congressional initiative na ito nangyayari. Clear. Kasi nakita mo ang bukang bibig Si na congressman. nagsasalita doon is always si congressman, hindi man lang ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno, di ba? Tama. Dapat ganun kung ikaw ay sincero, ipinagmamalaki mo ang tulong. Pero si congressman, kaya masasabi natin, ito yung congressional initiative. Yes. Kasi gaya nga sabi ni Atty. Harry Roque na hindi pa ba sapat na ipinagbili mo ang posisyon dyan sa gobyerno. Tapos ang konstitusyon din ay hindi maaaring ibenta mo ang ating konstitusyon. Dahil ito ang pinakamalakas na pinanghawakan ng taong bayan para maituwid ang pagkakamali. Tapos pati ito ay mababalahura rin. Correct. Kaya kaya natutuwa tayo dahil marami rin sa ating politicians, Senate, and may iilan sa mga kongresista rin ang hindi sinang-ayunan ang ganitong uri ng kanilang paggalaw. Pero gusto natin i-correct ka, Eric, na hindi lahat ay talaga naman nakalinya sa gusto natin para mapaganda ang ating pamamahala dito sa ating bansa. Bagkus, kasi meron din dito, ka Eric, ang iilang mga makakaliwa. Etong, na sumasakay ngayon. Na sumasakay. Dahil napag-iwanan sila ng sentimento ng mamamayan na tumututol sa ganitong uri ng kalapastanganan sa totoong espiritu at diwa ng demokrasya. Sinabi ni Franz Castro, Brother Frank, Ma'am Lorraine, na magpapaimbestiga daw sila kung sinong pumupundo at nagpipinance nitong tinatawag nilang questionable na advertisement sa television tungkol sa EDSA Puera or ang panawagan para sa pirma at charter change. Excuse me, Franz Castro, nagtatanong ka o nagpapalusot ka? Dahil bistado kayo, nakasabwat kayo from the start sa mga pamamaraan na lukuhin at talinlangin ang mamamayan ngayon na nakikita na obvious na may panloloko, grand scale of lies and deception, papapil kayo ngayon na parang tagapagsalba at tagapagsalo ng mamamayan. Excuse me akala nyo, malulusutan nyo ito. Paki-explain daw yun ka, Eric. Kasi dito hindi na mag-gets ng iilan ng... hindi ko rin maintindihan kung bakit. Nung nakaraan, alam naman natin kung sino ang pinapanigan nito. Kung sino ang kinakampihan nito. Nakagaroon nga sila ng pagpupulong din eh. Tapos ngayon parang
pumupunta naman sa kabilang banda. Parang palipat-lipat siya kung saan pumapabor. Ano ba ang ginagawang direksyon dito ng Communist Party of the Philippines? Paanong klaseng pagtuturo? Kasi anytime, pwede lang iwanan yung minsan nilang ginamit na tao eh. Correct. Magandang tanong at tinanong din yan kanina Brother Franco ni Ma'am Lorraine before we got on board. Ipaliwanag ko lang po ng maigsi. Ang taktika po sa pakikipag-alyansa sa mga officials of government, ang tawag po dyan ay Tactical Limited Alliance. Mayroon ding long-term alliance sa mga politiko. The way the CPP established their long-term alliance dati sa mga dati nilang naging kaibigan sa kanilang anti-Marcos struggle at sa iba pa nilang mga issues na ginamit nila na pangmatagalan ang kanilang relasyon. Dito, sa kay Speaker Martin Romualdez at sa kanyang bloke na mga politiko sa Congress, ang tawag dito ay Tactical Limited Alliance. Ibig sabihin, limitado lamang ang kanilang pakikipagkaisa para doon sa pag-atake kay Rodrigo Duterte, kay Sara Duterte, sa SMNI, at sa mga kumakalaban sa CPP, NPA, NDF, who happens to be perceived as political enemies or rivals also of Speaker Martin Romualdez and his group and allies. So doon sila nagsama. Essentially, ang tawag nga ni Ma'am Lorraine, hindi ba yan, Eric, ay oportunistang pakikipagtungo? Tama. It is very opportunist kasi hindi nakabatay sa prinsipyo, nakabatay sa benepisyo at gamitan. Kaya oportunismo. Ang ibig sabihin niyan ni Brother Franco, pag hindi na tungkol sa mga Duterte, sa confidential fund, at sa pagwasak sa SMNI bilang kalaban ng CPP, NPA, NDF, and perceived to be part of the alliance ng mga Duterte, itong SMNI, the way it is being perceived by the group of Speaker Martin Romualdez, ay wala na silang pag-uusapan muna doon. Kaya sa charter change na very unpopular ngayon sa taong bayan at nabibisto ang kanilang kalukuhan, ang CPP, NPA, NDF urban operatives like Franz Castro, Raul Manuel, and Arlene Brosas will be forced to make themselves appear na sila ay concerned sa panluloko sa mamamayan, will in fact they are the biggest liars, manipulators, and deceivers of the people sapagkat recruitment ang target nila dito. In other words, yes, ma'am. The way I see it, Eric, I'm sorry, interrupting. Go ahead, ma'am. In other words, they don't really care about this, a very unpopular issue, itong charter change o yung attempts at destroying our constitution. Correct. No? Yung I don't know if the word is destroying, but yung walang Correct, ma'am. respeto. We agree. Destroying talaga ito. Destroying talaga. No? So, they don't really care itong sila Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel kasi CPP yan na wala silang pakialam dyan. In fact, sila ang number 1 na tagasira ng ating konstitusyon. No? So, ang nakikita ko din na isa pang goal nila dito na malaki ay recruitment. And because propaganda. This is a very real issue, no? Itong ginagawa ng Kongreso, yung corruption sa Kongreso, itong issue na ito. So Congress is really in a terrible spot these days, 'di ba? So they are riding on these issues para kasi very legitimate yung issue no? Napaka-legitimate. Like now, if they ride on the issue of corruption, yes, no, it will be very popular, but they're quiet about it kasi they're part of it. Oh, lalo na sa confidence, yung lalo extraordinary funds, fund. diba? So, hindi matahimik sila doon. But my point here, dito sa issue na to, very unpopular, katulad na sinabi ni Eric, no, is recruitment. Kasi very legitimate yung issue So, I'd like to caution our children in college na pag yan ang mga nandyan na sa harap ninyo ay Anak Bayan, LFS, CEGP, IBON, all of these organizations that we've been naming, these fronts, no? You watch out because what they're after is really not to make our country better or that they're fighting a legitimate cause, but they are after your souls. They want you to be terrorists. They want you to be NPAs. They want you to leave school and they want you to hold a gun and fight government. Kaya sasakyan nila ang mga seemingly legitimate, valid issues na niloloko at winawasak ang kabuhayan ng mamamayan para lumabas na tagapagsalba sila. But the ultimate goal there is to recruit, propaganda, and build underground network for the purpose of strengthening and recovering the CPP, NPA. Can you expound on that, building the underground network? What do you mean by that, Eric? Ang mangyayari in this dito, example, in this case. Kabataan Party. Yeah. Mayroon underground component ito, sila ng Anak Bayan at mga youth organizations nila na tinatawag na Kabataang Makabayan, KM. Ang KM po dito nagre-recruit para sa NPA.
Dito din nagre-recruit para sa Communist Yes, Party. yes, Ito'y I get tumutulong sa armado. Kahit hindi pa sila NPA, they are the ones na dumudugtong ang NPA sa kanila sa urban areas. KM, Kabataang Makabayan. Sa Akmam, Kaguma. Sa Gabriela Makibaka. So ito mga underground organizations na ito, sa iba pang mga sectoral front organizations, dito po dumudugtong ang recruitment ng NPA, finance, logistics, at pati na po ang pag-deploy ng NPA. Ngayon, mula dyan, magagamit nila ito, Ma'am Lorraine Bader Franco, kapag nagkaroon ng mga pulong-pulong at talakayan sa mga barangay, kunwari sila ay against sa Chatsha o kinu-question nila ang Chatsha, pero ang purpose ay mag-recruit ng kanilang mga front and sectoral organizations so that they can build the underground organizations the way they did sa panahon na may mga peace mobilization sila. Palalaliman natin, Ma'am Lorraine, kasi may pumasok din na information galing sa isang political chief or chief of staff ng isang congressman na nanggaling kay a certain Jet Tronco from the office of the speaker. Mamaya babasahin namin ito. Yes, Eric, okay. pero ngayon, Eric, So to summarize, no, before we go to General Kabangbang, we want to tell sila Franz Castro at ang CPP, sabadiha. Ano ibig sabihin nga ulit yung mga pagsakwan? Shut Shut up. up. Shut up. Yung, Bisaya.